Ako po si Gwen Bihasa, panganay sa 4 na magkakapatid, taga-Bangkaan. Lumaki sa pamilyang hindi ko naramdaman yung pagmamahal. Dahil na rin siguro sa upbringing ng parents ko na lumaki din sila sa broken family. At dahil doon ko naramdaman yung emptiness sa puso ko. Alam ko sa sarili ko, bata pa lang ako, meron ng mali sa aking nararamdaman, yung identity na sinasabi. Nahihirapan ako na i-all out kung ano ba talaga at sino ba talaga ako. Dahil takot ako sa tatay ko dahil that time nag-aaral pa ako, hindi ko siya masabi. Hanggang sa dumating yung time na sinasabi niya sa akin, kapag nalaman niya daw na tomboy ako, itatali niya ako sa likod ng tricycle. At ang sabi niya pa sa akin ay hindi niya daw ako pagtatapusin ng pag-aaral. So nakagraduate ako, dumating sa time na nagkaroon ako ng girl best friend. Akala ko is just a normal na relationship lang. Akala ko usual lang, na kumakain sa labas, pumupunta sa kanila. So doon ko nakita na meron na pala akong kakaibang nararamdaman sa kanya. At same kami dahil siya ay galing din sa broken family. Nagsama kami for 4 years at mahirap sa umpisa dahil nga siya ay laki sa lola. At hindi rin naman talaga tanggap sa family niya yung ganong klase ng relasyon. Pero pinilit pa rin naming magsama. Hanggang one time dumating sa mahabang panahon, sinabihan ako na kung hindi ko daw hihiwalayan yung anak niya ay tatagain niya ng itak ang nanay ko. So doon ako nag-decide na tapusin na lang yung aming relasyon. Mahirap siya at hindi talaga siyang madaling i-deal kasi dahil nasanay ako sa ganong klase na lagi ko siyang kasama. Tapos dumating sa time na meron akong first cousin na nag-church sa HTBC November 2006. In-invite niya ako hanggang sa hindi ko rin alam bakit ako sumama sa kanya. At doon ko nakita na masaya naman, attend ka. After a year, na-involved din ako sa ministry, naging full-time din. Akala ko kasi kapag ako ay Christian na, hindi na ako malalaglag sa pagkakasala. Pero dumating sa time na na-test ulit ako at hindi ako nakapasa. Na-involve ulit ako sa same-sex relationship at tumagal yun ng 8 taon. Iniwan ko ang family ko, iniwan ko si pastor, ang church, nang walang nakakaalam. Hindi nila alam kung nasaan ako. Hanggang dumating yung time na nagsama kami, patuloy lang. Ang nakakalungkot ay hindi ko maintindihan, tapos naman ako mag-aral, pero dumating sa point ng buhay ko, hindi ako makabili ng kape at Skyflakes. Dumating ako sa time na kailangan ko mag-work kasi ako yung tumatay yung lalaki sa aming dalawa. Kung ano-ano ang pinasok, makakain lang. Hanggang sa dumating ako sa point, napagod ako, na gusto ko nang bumalik sa naik. Gusto ko nang mag-resign sa trabaho. Dahil feeling ko, hindi ako fulfilled. Hindi ko alam kung ano yung aking haharapin after that. Basta umuwi lang ako sa naik, nag-resign, nagpa-counsel kay pastor. Alam ko sa puso ko merong kulang. Kahit okay na yung kinikita mo, okay na yung magkasama kayo, pero alam ko sa puso ko hindi ako masaya. Dumating sa time na kami ng partner ko na nagginip siya ng impyerno. So natakot na ako doon. Pero parehas naman kaming nagkaroon ng conviction at yun namang desisyon namin yun ay pinag-usapan namin talagang dalawa. Dahil wala na akong maramdaman na security, na wala na yung peace, nag-usap kami ng partner ko and we must decide kung ano yung makakabuti para sa aming dalawa. Hindi lang para sa akin, kundi para din sa kanya. Hindi siya madaling process dahil nasanay ako ng 8 taong siya yung kasama ko. Pero ang inisip ko na lang nung time na yon, mas makakabuti na sumunod na lang sa Panginoon kaysa maging matigas ang ulo. Kasi sa susunod na panahon, baka hindi ko alam kung ano na yung mangyayari sa amin. Hanggang ngayon, yung motivation, yung love talaga ng Lord. Hindi ko naramdaman yung pagkokondem, kundi yung love talaga. Hanggang sa win-workout ko, yung aking prayer life, nag-join in ako sa intercession group prayer ni Ate Donna, ni Nanay Luz at ni Nanay Mel. So napakalaking tulong talaga sa akin yung 2 taon namin pagsasama. Kahit sila ay nasa iba't ibang panig ng bansa, hindi yun naging hadlang para kami ay magpatuloy sa prayer life namin. Yung pagiging prayerful talaga, parang andun ako na uhaw talaga ako sa word ng Lord. Kasi kahit sino yung mag-invite sa akin ng prayer, dinadaluhan ko talaga siya. So hanggang sa, nakita ko din naman yung pag-workout na yon, nakita ko din talaga na
lumakas ang aking spiritual. Hanggang sa dumating na ang time na 1 taon na akong nagjo-join sa intercession, nakita ko din yung tiwala ni Pastor Jesse sa akin. Nung bumalik ako, wala akong pakialam kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa church. Basta ang goal ko, isisik ko si Lord. Ibabalik ko kung ano yung dati na commitment ko kay Lord, babawi ako. At till now, nakita ko naman talaga kung paano binabago ng Diyos at babaguhin pa. Hindi madali, hindi smooth sailing na instant agad, marami pa ring struggles and temptation. Pero sa tulong at biyaya ng Lord ay napagtatagumpayan. Kung ano yung dilim ng buhay na meron ako noon, kaya yung bigyan liwanag ng Panginoon. Kung papaano ang Lord ay gumagawa sa buhay ko, dumating din naman sa time na naging okay kami ng tatay ko sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga niya, ako yung pinakamabait niyang anak. Hindi dahil sa siya yung nagbago, kundi ako yung binago ng Diyos kung papaano ko hinarap yung buhay na kasama ko ang Diyos. At yon, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon sa paglilingkod sa Kanya. Sabi ko nga, hindi sayang ang maglingkod sa Diyos dahil naranasan ko na yung hirap ng buhay na malayo sa Kanya. Salamat sa Diyos at binibigyan niya pa ng pagkakataon para magamit niya. Kayang baguhin ng Diyos yung pinakamadilim na ating nakaraan. Basta magkaroon lamang tayo ng puso may pagpapakumbaba sa Kanya. Nung nakita ng Diyos ang desire ng puso ko na makawala, pinalakas niya ako at namalayan ko na lang na ako pala ay malaya na.